ng galing na lahi. Salamat, Panginoong Jesucristo, sapagkat ang iyong mga nobya na naririto, hindi lamang sa kanilang pakiramdam, kundi dahil sa revelation na ibinigay nyo sa kanila, dahil sa kapahayagan ibinigay nyo, Ama, sila, O Diyos, ay nakatanggap, Panginoon, O God, hallelujah, ng pagkumpirma, ng kumpirmasyon, Panginoon, na nung nakita ng bawat nobya mo na naririto, nobya mo na taga-Mangaldan, O God, hallelujah, nung nakita nila ang kanilang sarili sa kapahayagan, Panginoon, ng iyong mga salita, at nakita nila at nagsabi ang kanilang kalooban, "Look, Mama, it is me." And thank God, hallelujah, for the confirmation, O Lord, na ibinigay niyo, Panginoon, O God, ang open book through your seventh messenger para makilala namin ng lubos at makita ang aming pangalan na nakasulat sa Lamb's Book of Life. We thank you so much, O God. Dalangin din po namin, Panginoon, O God, hallelujah, ang bawat mayroon pong sakit, karamdaman sa ngayon. Dahil po sa kapanahunan, dahil po sa masamang panahon, pabago-bago, mayroong inuubo, mayroong nilalagnat. Ilan sa iyong mga nobya, ilan sa iyong mga anak, hallelujah, sa loob ng iyong iglesia, ay nakakaranas, Panginoon, ng sakit. But you are the great healer, the Jehovah Rapha. Hallelujah. If we have faith enough, Lord, and just send your word, God, hallelujah, to them, O God, nagkakaroon ng karamdaman at sakit, ay iyong pagagalingin sa pangalan sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang mahal na ina ni Brother Peter, na sa kasalukuyan, Ama, ay nasa ospital, at siya na po, Panginoon, O God, hallelujah, ay palabas. Tulad ng kanyang kahilingan, Ama, ang complete recovery, O Lord, ng kanyang mahal na ina. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Naniniwala kami, patuloy po kayong kumikilo sa bawat nobya nyo, Ama, anuman ang kanilang kailangan. Let your will be done, O God, upon us, even in this evening, Lord. As we read your Bible, God, open your Bible, open your message unto us, O God, so that we can prepare, O Lord, hallelujah, at magkaroon po kami, O God, ng great awareness, O Lord, sa pag-aagaw na yung gagawin na nalalapit na, Ama. Maraming salamat po, Diyos, na po aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Everybody say amen. Tuloy na po tayo, mga kapatid, na magbasa. Genesis chapter 31. Verse 1. At narinig Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, "Kinuha ni Jacob ang lahat na sa ating ama, at doon sa mga ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito hindi sumasa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan, at ako isa sa iyo." At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid sa kanyang kawan, at sinabi sa kanila, "Nakikita ko ang mukha ng inyong ama na hindi sumasa akin na gaya ng dati. Datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumasa akin. At nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay ipinaglingkod ko sa inyong ama, at dinaya ako ng inyong ama, at binagong makasampu ang aking kaupahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos na gawan ako ng masama." Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kaupahan mo. Kung magagayoy, nanganganak ang lahat ng mga kawan ng mga batik. At kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit
ang magiging kaupahan mo. Kung magkagayoy ang lahat ng kawan ay manganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. May Lord God bless you mga kapatid. You may be seated. Praise God. Everybody say praise the Lord. Medyo ramdam na yung ulan. O kayo mag-alala, buti na lang napaaga tayo. Saglit lang po ako mga kapatid, diretsuhin ko na lamang po. Makinig po kayo mabuti. Amen. So, okay lang ba? Naririnig nyo pa rin akong klaro, mga kapatid? Amen. Okay, so diretso lang po tayo mga kapatid, ano? Saglit lang naman tayo mga kapatid. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo mga kapatid, praise God, ang napapanahong mensahe na dapat po nating tangkilikin, hallelujah, sa kapanahunan. Okay? So, pinag-usapan natin mga kapatid, ang buhay ni Jacob. Okay? Si Jacob, sa kanyang pagkapili or pre-existence, hindi pa siya ipinanganak, pinili na siya. At sa kanyang kasalukuyang earthly journey. What I mean, mga kapatid, Jacob's pre-existence, his earthly journey, and his final destiny or final destination. Okay, so pinag-uusapan natin ang buhay ni Jacob. Kasi si Jacob, mga kapatid, praise God, ay chosen and elected by God, mga kapatid, since from the foundation of the world. Sabi po mga kapatid ni God, Romans chapter 8 or chapter 9, mga kapatid, kinonfirma niya na si Jacob hindi pa ipinapanganak, pinili na ng Diyos. Amen. So hindi pa ipinapanganak si Jacob, pinili na ng Diyos. In short, mga kapatid, instead na si Esau na kanyang kapatid na panganay ang dapat magmana ng lahat ng kayamanan, kasi siya ang naitalagang panganay, si Esau. So dalawa silang magkapatid, twin sila o kambal mga kapatid, pero nauna na ipinanganak si Esau at si Jacob naman ay ipinanganak kasunod ni Esau kaagad. Lumabas si Esau, mga kapatid, praise God, habang ang kamay naman ni Jacob ay hawak-hawak ang bukong-bukong o paa ni Esau. Ibig sabihin, magkarugtong silang lumabas, pero unang lumabas pa rin si Esau. Okay? In short, ang panganay kasi, mga kapatid, ang siyang tagapagmana ng lahat ng kayamanan at pati ang biyaya, mga kapatid, na makalangit na basbas ay nasa panganay dapat. Pero sa kasawiang palad, mga kapatid, nakita ng Diyos. Tandaan niyo po, ang ating Panginoong Diyos ay mayroon siyang kakayanan na tinatawag na mag-predestinate. Okay, dahil sa kanyang foreknowledge. Pag sinabing foreknowledge, alam niya yung kinabukasan mo o dulo ng iyong buhay. Kaya't katulad mga kapatid nitong si Hezekiah, sinabi na ng Diyos, Hezekiah, kukunin ko na ang buhay mo mamayang gabi. Ayusin mo na ngayon ang iyong pamilya. Pero anong sabi ni Hezekiah, mga kapatid? Lord, bigyan mo pa ako ng 15 years. Alam ng Diyos, mga kapatid, na hanggang dun lang yung buhay na dapat. Kaso nga lang, humingi siya ng extension. Humingi si King Hezekiah ng extension, 15 years. Kung sinunod sana niya ang utos ng Diyos na iayos na yung pamilya at ibinigay niya na yung buhay niya, ligtas sana siya o dili kaya mas maganda pa yung kanyang pagpanaw. Kaso nga lang, after 15 years na extension, ang nangyari kay Hezekiah, naging masama tuloy siya. Ang kanyang natirang 15 anyos o 15 years I should say ay napariwara sa paningin ng ating Diyos. Nagkasala tuloy siya. Now, alam ng Diyos, mga kapatid, ang destinasyon natin. Dahil siya, mga kapatid, ay may kakayanang mag-predestinate kasi may
foreknowledge siya. Pag sinabing foreknowledge, sa kaisipang tao, kaya niya manghula. Kaya niya manghula. Pero higit pa sa hula ang kaya niya. Okay, so nakita niya na, ano pa lang mga kapatid, nasa sinapupunan pa lang yung bata na si Jacob, pinili na niya. Now, pinili na niya. In short, si Jacob sana, mga kapatid, sa natural na kaparaanan ng tao, tandaan natin, si Jacob, wala dapat talaga siyang mana. Wala siyang tatanggaping mana kay Isaac, kasi si Isaac ang tagapagmana ni Abraham. So in short, ang kayamanan ni Abraham na ibigay kay Isaac, at nung panahon na ni Isaac, napalago niya ulit yung kayamanan, and then pupunta dapat doon sa anak niya na Esau. Ang dahilan, mga kapatid, praise God, kung bakit, sa madalit kwento, mga kapatid, so, yung panganay lamang ang dapat talagang tagapagmana. Okay, yung legitimate child, I should say. Kasi si Ismael na anak ni Hagar kay Abraham, mayroon din siyang portion, pero hindi ganon kabuong kayamanan. Okay, pag pinag-usapan ng yaman, materially at saka spiritually. Okay, pero ang pinahalagahan ng husto ni Abraham na yaman ay yung yaman na spiritual. Kasi mga kapatid, si Isaac ay siyang yaman ni Abraham na mula sa Diyos. Tanging pamana ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham, si Isaac. Kaya tinreasure niya ng husto si Isaac. So ganun din po, mga kapatid, si Isaac, nung nakapag-asawa, under the commission, mga kapatid, ni Abraham kay Eliezer. Now, tignan niyo po, mga kapatid, si Eliezer, siya ang naghanap ng mapapang-asawa ni Isaac. At nakita niya, mga kapatid, si Rebecca through the ministering angel na sinabi ni Abraham kay Eliezer, Eliezer, pagpunta mo doon sa lupain ni Nacor na aking kapatid, okay, pagpunta mo doon sa lahi ko, okay, pagdating doon, mga kapatid, sabi ni Abraham kay Eliezer, sasamahan ka ng anghel ng Diyos. So, sa pamamagitan ng ministeryo ng anghel ng Diyos doon, mga kapatid, kay Eliezer, nakita niya ang perfect partner ni Isaac. In short, mga kapatid, perfect couple silang dalawa. Hindi po sila patsamba-tsambang nag-asawa. Perfect couple, mga kapatid, kasi may ministering angel guided by the Lord. Okay, pagka-guided by the Lord, ang partnership, mga kapatid, hindi po yan patsamba-tsamba. Hindi yan swerte mo, hindi yan palaki-laki. Ito, mga kapatid, ay you are called blessed. Amen. You're blessed by God. So ngayon, mga kapatid, nung nakita nila si Rebecca, nakita ni Eliezer, inintroduce ni Eliezer kay Rebecca. Inintroduce ni Eliezer si Isaac at ang kanyang amo kay Rebecca, and then si Rebecca naniwala kaagad. Okay, ang sabi ni Rebecca, by hook or by crook, yun yung mga terminology natin, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, if I die, I die. Hindi ko kilala yun, pero dahil sa pagsasalita nitong si Eliezer, naniniwala ako. Okay, kumbinsido siya. So in short, sasama ako sa kanya, kahit hindi ko kilala si Eliezer, kahit hindi ko kilala yung aking mapapang-asawa. Kasi, base sa kanya sinasabi, yun din yung dreams, mga kapatid, ni Rebecca. Alam niyo ba, mga kapatid, na mayroon din pumintig sa puso ni Rebecca sapagkat siya talaga ang predestinado. Okay. Nung inintroduce na ni Eliezer, mga kapatid, kay Isaac, umiksit na ngayon si Eliezer. Now, umiksit na si Eliezer. Sino na ngayon ang kapiling ni Rebecca? Si Isaac. Tandaan natin, mga kapatid, pag umiksit na yung angel, ang kapiling muna si Isaac. Tignan niyo po mabuti, mga kapatid. Umiksit na, umalis na, mga kapatid, wala nang ministry si Eliezer. Kasi ang kanyang ministry lang, ang kanyang gagawin lang, hanapin si nobya para mapang-asawa kay bridegroom. Okay, si Isaac.
nung nakita na si Rebecca, na asawa ng bridegroom o yung lalaking Isaac, umalis na si Eliezer. Right? In short, ganun din po ang Revelation chapter 10:1. Si Revelation chapter 10:1, listen. Revelation chapter 10:1, si mighty angel bumaba. Okay? Iginaid niya si earthly angel, Revelation 10:7. At nung itong si earthly angel 10:7, mga kapatid, na-meet niya, nakilala niya ng husto, mga kapatid, itong si heavenly angel 10:1, inintroduce, mga kapatid, ni 10:7, itong 10:8 to 11 kay 10:1. Nakuha niyo ko? Nakuha niyo po, mga kapatid? Okay. Ang mighty angel, ang heavenly angel, mga kapatid, ay ang Revelation 10:1, si Jesus Christ Himself. Ngayon, mga kapatid, bumaba siya at kinausap niya si Revelation 10:7. Sino si 10:7? Brother Branham, bilang propeta. Okay, ngayon, si Revelation 10:7, ipinakilala niya itong Revelation 10:1 kay Revelation 10:8. Sino yung 10:8 and 11? 10:8 to 11, nobya. Si John yun, mga kapatid, na type ng nobya. Tayo yun. So, nung inintroduce niya, kaya't ang sabi nitong Revelation 10:7, kay 10:8, kunin mo ang bukas na aklat at kainin mo. Nakuha niyo ko? So, ibig sabihin, mga kapatid, 1965, umalis na sa eksena si 10:7. Kaya't si Brother Branham Joy, ginawa na natin to. I-click mo ang Revelation 10:8 sa the table, hindi lumalabas ang Revelation 10:8. Patunay na si Brother Branham, hindi niya na yon parte. Parte na ng nobya ang Revelation 10:8 to 11. Pero ang 10:7, maraming Rep 10:7. Ang daming quotes. Pero pag Revelation 10:8, wala na pong quotation si Brother Branham kasi hindi niya na portion yon. Portion na ng nobya yun. So nakukuha niyo ako. So ibig sabihin, mga kapatid, tayo, nung inintroduce na, mga kapatid, inintroduce na tayo doon sa mighty angel. Okay? Inintroduce na tayo sa mighty angel. Ang mayroon na pong eksena ngayon, si Rebecca at si Isaac. Ang angel step aside na because here comes the bride. Angel step aside. Wala na, mga kapatid, siyang eksena. Wala na siyang part. Kasi ang nobya, mga kapatid, praise God, ay mayroon na pong parte doon sa buhay, mga kapatid, ni Isaac. Nakita mo? Okay, ang Revelation 10:8, wala. I-type mo ang 10:7. 13. Okay? Revelation 10:8, wala. Ibig sabihin, walang quotation yan si Brother Branham. Kasi ang mayroon na pong parte ng Revelation 10:8 ay ang nobya. Kuha natin. Okay, now. Tignan nyo si Ruth. Punta tayo uli kay Ruth. Hindi ba si Ruth nakilala ni Boaz si Ruth sa pamamagitan ng chief reaper? Amay pinuno ya tagapag-ani, pinuno ng tagapag-ani, chief reaper. Kinausap ni Boaz si chief reaper. Sino siya? Isa siyang babaeng may bait. Ipinakilala ng chief reaper si Ruth. Ang sabi ng chief reaper, ang sabi ni Boaz, sige, pakainin niyo si Ruth. Huwag niyo siyang pabayaan na mamulot na lang. Dagdagan niyo, ay lagyan niyo yung kanyang buslo, yung kanyang lalagyan ng kanyang ng trigo, punuin niyo. At pakainin niyo siya sa dulang. Sabi niya, mga kapatid, sa hapagkainan ni Boaz. So pinakain si Ruth, mga kapatid. Now, pansinin nyo, nung wala na yung chief reaper, eksena na lang nilang dalawa doon sa threshing floor. Si Ruth at saka si Boaz na lamang ang mayroon pong eksena sa threshing floor. Wala na yung chief reaper. Hello? Okay, sino, mga kapatid ang nag-introduce naman kay Esther at kay Azuero? Okay, alam natin, mga kapatid, na si Esther, mga kapatid, ay sinabihan ni Mordecai ng kanyang uncle
na siya ay sumama sa beauty pageant kasi papalitan na ni Azuero si Baste, na tipot larawan ng Pentecostal. Kasi ang Pentecostal, mga kapatid, mayroon na silang sariling programa. Hindi na programa ng Diyos ang kumikilos. So dapat programa ng Diyos ang kumikilos, kaso may sarili silang program. Ganon ang nangyari kay Azuero. Si Azuero, tinatawag niya si Baste, Baste, kailangan kita kasi namimiss kita. Gusto ko na makapiling ka sa aking tabi. Pero sabi ni Baste, sorry, I'm not available kasi busy ako sa aking piyesta, piging. So mayroon siya kasing sariling program. Actually, ang dapat mamuno sa programa ay ang hari. Pag pinatawag ka ng hari, punta ka agad. Sinaway niya yung hari. So ang sabi ng hari, tinawag niya yung kanyang pinuno o kawal, mga kapatid, sabi niya, maghanap ka ng lahat ng mga kababaihan sa buong Israel at ako'y magpapalit ng asawa. So pinalitan niya, mga kapatid, si Baste at naipalit niya, nakita niya si Esther. Now, nung si Esther ay nandun na sa kaharian, mga kapatid, wala na pong parte, mga kapatid, itong si Mordecai. Hello? Ang salita ni Mordecai ay inire-relay na lang niya kay Hatak. Nakuha niyo ako? At hindi na makapagsalita si Mordecai, mga kapatid, directly kay Nobia. Kundi ito'y inire-relay na lang kay Hatak, kay Hatak, para kung ano yung mensahe ni Mordecai ay i-relay niya kay Hatak at si Hatak ang magsabi kay Esther. Na yun ay tipot larawan, mga kapatid, ng prophet, na yung mensahe ng propeta i-relay niya ng gusto, mga kapatid, dito sa fivefold ministry. Fivefold ministry, mga kapatid, at yung fivefold ministry siya magre-relay sa mga bride. Ang bride naman ay mayroon ng perfect communication, mga kapatid, perfect relationship sa kanyang asawang Azuero. Kuha niyo ako, mga kapatid. So in short, mga kapatid, kapag nag-meet na si Nobia at saka si bridegroom, mawawala na sa eksena si angel. Ganon po nangyari kay Rebecca. Dinala na ni Eliezer si Rebecca sa piling ni Isaac. Si Isaac, niyakap niya at ipinasok na sa kwarto ng kanyang nanay. At sa madalit salita, nagkaroon ng malalim na relasyon silang dalawa, nabuo ang kanilang pag-iibigan, love at first sight, mga kapatid, kasi predestinado sila sa isa't isa, love at first sight, nagkaroon, mga kapatid, ng bunga ang kanilang pag-iibigan. Ang nangyari, dalawa kaagad ang lumabas, kambal. At yon ang si Esau at saka si Jacob. Now, itong si Jacob, mga kapatid, ang kanyang pangalan ay supplanter. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay supplanter, mandaraya. Pangalan pa lang, mga kapatid, mandaraya na. Okay, so identified na si Jacob ay mandarayang anak. Okay. So madalit salita, ito na, mga kapatid, short ko lang. Si Jacob, kinikwento ko lang, mga kapatid, alam ko naman na inyo nang nakita sa Bible yan. Si Jacob, mga kapatid, ay nagluluto isang araw, ano? Nagluluto ng isang mabango at masarap na lutuing pagkain, kung tawagin ay lentils. At itong si Esau na isang mangangaso, pero siya, mga kapatid, ay napagod sa pangangaso, wala siyang nahuli. Sa madalit salita, nung wala siyang nahuli, gutom na gutom, mga kapatid, pumunta siya, mga kapatid, sa kanyang kapatid na si Jacob, na amoy niya, mga kapatid, yung kanyang niluluto. Napakasarap, mga kapatid, ang kanyang amoy. Amoy pa lang nang lalaway na. Okay, so naglaway na siya ng naglaway, mga kapatid, hanggang sa humingi na ng saklolo itong kanyang tiyan. Lagyan mo na ako. So ngayon, mga kapatid, humingi si Esau ng pagkain kay Jacob. Ito namang si Jacob, dahil mandaraya talaga, oportunista pa. Ang oportunista, mga kapatid, ganito yan. Sa Bilayda, Singarano, Ponciano. Sa oportunista, unya ay no panangan si Kare Alisto.
Alam nyo ba ang oportunista? Katulad ng mga hyena. Alam nyo ang hyena? Ang hyena, hindi sila nang huhuli ng sarili nilang pagkain. Hindi nila kayang patayin ang mga hayop. Hindi sila nang huhuli. Pero pag may nakita silang leon, tigre, na kumakain na ng usa, ang gagawin ng hyena, iikot-ikot lang doon, mga kapatid, mamaya sakbalin niya yung paa ng nahuli ng leon, tapos takbo niya kaagad. Ganon ang itsura, ay ganon ang ginagawa ng hyena. Ang tawag doon, oportunista. Ang ginawa ni Jacob, oportunista siya. Ito na pagkakataon, kasi mayroon talaga akong hangad na gagawin. So hiningi niya ang pagkapanganay. Ang sabi niya, o sige, bigyan kita ng lentils, pero, sabi niya, abutan tayo. Bigay mo muna sa akin ang pagkapanganay mo at ibibigay ko yung lentils. Tingnan nyo ibinigay mga kapatid, sabi ni Esau, aanhin ko ang aking pagkapanganay. Aanhin ko ang aking birthright. Ang ibig sabihin mga kapatid ng birthright, baliktarin mo lang, right birth. Birthright or right birth. Aanhin ko ang right birth. Sabi niya, aanhin ko ang tamang kapanganakan. Tandaan nyo po, John chapter 3 verse 1 to 3, sabi ng Diyos, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 3, he cannot enter into the kingdom of God. Now, bakit kailangang ipanganak na muli ang tao? Kasi ang kanyang kapanganakan ay wrong birth, maling kapanganakan. Ipinanganak ang tao, tandaan ninyo, ipinanganak ang tao dahil sa sexual. Simula nagkaroon mga kapatid ng kaganapan si serpente at si Eva, lahat na ng tao ipinanganak sa sexual. Pero may mga taong hindi ipinanganak sa sexual. Si Adan at Eva, hindi sila ipinanganak sexual. Si Jesus, hindi ipinanganak sexual. Lumabas si Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa iyo, Bethlehem, Judah, ipapanganak ang isang bata. At tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Isaiah 9:6. At ang kanyang pangalan, tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. In short, doon pa lang sa Isaiah, sinasalita na may lalabas na isang bata. Kaya si Jesus, hindi siya lumabas bilang tao sa pamamagitan ng sexual. So may mga taong hindi lumabas sa pamamagitan ng sexual. Lumabas sila dahil sa salita ng Diyos. So katulad po ni Adan at Eva, let us make man in our own image. Kaya silang dalawa ay hindi lumabas sa sexual. Okay, paano na lamang lumabas sa sexual ang tao? Sa pamamagitan nitong si serpente, inintroduce niya kay Eva, at si Eva, dahil natuto na, inintroduce niya kay Adan. Kaya si Adan natuto din. Nakuha niyo ako? Okay, so doon lumabas na sa sexual ang tao. Ang tawag doon, wrong birth. Right? Ang tawag doon ay perverted birth or wrong birth. Kaya kakailanganin ang right birth or birthright. So aanhin ko ang kapanganakan muli. Huwag nating baliwalain ang kapanganakan muli kasi yun ang makapagpapapasok sa atin sa kaharian ng langit. Amen. Okay. So sabi ni Esau, aanhin ko ang birthright or right birth. Kung ako naman ay gutom. Okay, binigay. Ito lentils. Simula ngayon, mangako ka sa'yo na yung birthright. Madalit salita, kinain niya ng kinain dahil po mga kapatid, walang saysay sa kanya ang birthright. Alam niyo ibig sabihin nito, type ito mga kapatid ng mga Kristiyano. Itong si Esau, pansinin niyo ipinagpalit niya ang kanyang kaligtasan. Sabihin na natin ang pinag-uusapan sa message, pinagpalit niya ang kanyang theophany sa langit, pinagpalit niya ang kanyang representation sa langit, pinagpalit niya ang other dimension, pinagpalit niya ang 6th dimension, pinagpalit niya ang trono niya sa tabi ni Jesus, pinagpalit niya mga kapatid, ang lahat ng ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng maliit na lentils.
pinagpalit ni Esau. Okay, ano yung maliit na lentils na yon, mga kapatid? Nagre-represent yon, mga kapatid, ng pagkain ng sikmura. Okay, gusto niya, mga kapatid, na malamnan parati ang kanyang laman. Now, nung ipinalit na, listen, nung nagpalit na sila, ito ang nangyari kay Esau. Pagbalik, mga kapatid, sa tahanan, nauna si Jacob. Nagdamit siya, mga kapatid, ng mabalahibong damit, at nagluto, mga kapatid, si Rebecca ng pinakamasarap na ulam na galing sa karne ng kambing usa, mga kapatid, na sinabing nagpanggap si Jacob, "Ama, nandito ako, si Esau." Sabi ni Jacob, "Ako si Esau. Ito yung inyong paboritong pagkain." Okay? At naamoy, mga kapatid, tingnan nyo nadaya rin, tingnan nyo, nadaya si Esau sa pagkain, itong si Isaac ay nadaya rin sa amoy ng pagkain. Nadaya rin si Eva dahil sabi niya parang it was good and pleasant to the eyes. Okay, yung pagkain, mga kapatid, dahil sa pagkain, nadaya si Esau. Pagdating, mga kapatid, kay tatay niya na si Isaac, nadaya rin siya sa pagkain. Dala-dala, mga kapatid, ni Jacob ang masarap na niluto ng kanyang nanay kasi alam niyo yung salitang konsentidora. Okay, sabihin na natin, paborito ni Rebecca itong si Jacob, kinonsinti niya. Matanda na tatay mo, kailangan niya nang i-release ang blessing, basbas sa'yo. So ngayon, pinagdamit niya si Esau ng mabalahibo. Kasi si Jacob, mabalahibo. Si Esau, natural na may balahibo siya. Pero si Jacob, hindi mabalahibo. Pinagdamit, mga kapatid, na mabalahibo at ang kanyang pabango ay pabango ng hunter. Hunter, mga kapatid. So paglapit niya kay tatay niya na bulag, kinapakapan niya na lang. Ang balahibo mo, ang katawan mo ay katawan ni Esau. Amoy mo, amoy Esau. Pero yung boses mo, hindi. Si Jacob, ano to? Pero ang in-entertain pa rin ni Isaac, pagkain. Di bali, basta makakain ako. Pagkatapos niyang kumain, okay, nasatisfied yung laman niya, inirelease niya na, mga kapatid, yung blessing kay Jacob. Tandaan niyo, mga kapatid. Pagkatapos po ni Jacob, nandyan na kaagad si Esau. Tatay, nakahuli na ako. Nagluto na rin ako. I-release mo na yung basbas sa akin. Sabi ni Isaac, tapos na. Binasbasan ko na si Esau. Ako si Esau. Ngayon, nadaya ako. Sabi niya, nadaya ako. Halika, kahit ano na lang yung, sabi ni Esau, kahit ano na lang siguro, kahit ano na lang yung basbas na ibigay mo sa akin, basta mabasbasan mo lang ako. So, ibinigay na lahat, mga kapatid, ang basbas kay Jacob, mayroon pa ring natitirang kapiranggot kay Esau. Now, binabawi ni Esau, gusto niyang patayin, mga kapatid, si Jacob. Gusto niyang patayin. Kasi, tignan niyo yung nangyari. Inirelease na yung basbas at lahat ng mga ari-arian binigay na Jacob. Pero itong si Esau, habol niya. Ano ang tawag dito? Ito'y isang Kristiyano na gusto niya ang sanlibutan at gusto niya rin ang langit. Si Esau ay tipot larawan ng mga Kristiyanong gusto sanlibutan at gusto langit. Hindi po pwedeng pagsamahin ang sanlibutan at langit. Tandaan ninyo, kung ano talaga ka, mga kapatid, nakatalaga ka dyan. Ano sabi ni Paul? Si Paul, mga kapatid, ay nagsalita. Sa kaharian ng Diyos, okay, sa tahanan, ay may iba't ibang vessel. Vessel ang binanggit. Parang flower base. Iba't ibang vessel. Mayroong flower base na nakakasiya. At mayroon din namang flower base na hindi nakakasiya. Nakakasira sa paningin. Pero, sabi niya, at may mga flower base na yari sa bato, yari sa bakal, at yari sa clay.
At sabi mga kapatid, hindi mo mauutusan ang potter o yung manghuhubog kung anong itsura ang kanyang huhubugin. Kasi si God, mga kapatid, inhalin tayo sa isang flower vase, okay, nakagamit-gamit, yari sa putik, para pag dinurog niya muli, ihuhulma niya. Ang ibig kong sabihin ay ganito, si God ang nagpuporma ng buhay natin. Kung tayo'y pormahin bilang isang kasangkapan na ikagaganda sa paningin, it's glory to Him. Amen. Kaluwalhatian sa Kanya. Pero kapag hinubog niya ang isang tao na ikakasira sa paningin, mga kapatid, hindi mo po pwedeng sabihan si God, bakit naman gano'n ang ginawa mo sa Kanya? Eh sabi ng Panginoon, ako ang humubog niyan. Wala kayong magagawa kasi gano'n talaga ang buhay niya na huhubugin. So ang pagkahubog kay Esau, mga kapatid, siya ay isang mananampalataya, tipot larawan, mga kapatid, na gusto niya ang sanlibutan, gusto rin niya ang langit. Pero kailangan mamatay, mga kapatid, isa lamang ang dapat i-desire mo. Amen. Praise God. Okay, now. Ang sabi ni Esau, papatayin ko si Jacob. Narinig ngayon, mga kapatid, ni Rebecca. Anak, Jacob, tumakas ka na ngayon hanggat may panahon. Kasi papatayin ka na. Magpalamig ka lang ng konting panahon sa aking kapatid kay Laban. Kung saan pumunta si Eliezer, doon din pumunta si Jacob. Okay? Pumunta ka kay Laban, dalawa ang layunin ni Rebecca para magpalamig for protection. Pangalawa, para makapag-asawa siya doon. Kasi si Esau nag-asawa ng dalawang Kananeo, hindi na nila kalahi. In short, mga kapatid, bawal kasi ipinipreserve ni Abraham ang kanilang lahi. Dapat hindi nahahaluan ng ibang lahi. Kaya't sabi ni Abraham kay Eliezer, pumunta ka sa aking lahi. Sabi rin, mga kapatid, ni Rebecca, pumunta ka kay Laban kasi doon tayo galing lahat. Kaso nga lang, itong si Jacob, itong si Esau, nung nagalit siya, ibinagsak niya ang galit niya sa dalawang asawa. Nag-asawa tuloy siya ng dalawa sa Kananeo. Ibig sabihin, mixed blood na sila. Hindi na na-maintain yung purity. Pero ang layunin ni Rebecca, utusan si Jacob kay Laban, manatili siya doon for protection ng ilang linggo, pagkatapos, mga kapatid, makapag-asawa siya. Pero nung madalit salita, mga kapatid, tumakas siya, nagtago siya sa kanyang kapatid kasi papatayin talaga siya. Sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, may nakita siya. Tignan nyo simula ni-release yung blessing. Simula, mga kapatid, binasbasan na ni Isaac. Ang tawag doon, simula binindicate na ang buhay niya. Ang kanyang hakbang ay guided by the Lord. Lead by the Lord. Tignan nyo mga kapatid. Simula ni-release ang blessing, basbas, binindicate, pinatunayan na ikaw yan. Ibibigay ko na sa iyo lahat ang kapamahalaan. Now, ang lakad ngayon ni Jacob ay guided by the Lord. Guided by the angel. Okay. Nung naglalakad na siya papunta kay Laban, na kanyang uncle, nakatulog siya sa isang lugar. Inunan niya ang bato. Sa kagubatan, inunan niya yung bato. Habang nakatulog siya, mayroong akyat panaog na anghel sa tabi niya. Mayroong perfect ladder. At ang ladder na yon ay 7-step ladder. Akyat panaog yung anghel. At bawat ladder ay mayroon pong, tingnan nyo bawat ladder ay mayroon pong angel. So was the same. Okay? Bago ka makarating sa perfection or brotherly kindness, may dadatnan ka munang ladder. Yung mensahe, mga kapatid, kay Jacob, hindi niya maunawaan. It's only a dream.
Walang revelation sa kanya. Walang kapahayagan. Ang sabi niya, nakita ko ang anghel dito, akyat panaog, kaya tatawagin itong House of God, Bethel. At bakit, mga kapatid? Walang revelation sa kanya doon. Kung ano yung 7 ladder, 7 step. Kasi wala siyang brotherly kindness. Now listen, nung bumalik siya, di ba may brotherly kindness na? Okay, dito ang stepping stone. Imo-mold ko na ang buhay mo. In short, sabi ni God, hindi nagsasalita si God kay Jacob, pero this is a molding process of his earthly journey. This is a time, mga kapatid, of molding process ni Jacob. Earthly journey. Yet, nasa kanya na yung blessing. Ibig sabihin, yung guidance ng Diyos ay nasa kanya na. But, ang pangalan pa rin niya ay hindi pa napapalitan. Nakadikit pa rin sa kanya yung pangalan, ha? Okay, now, nung naglalakbay siya, nagising siya, okay, lalagyan ko na lang ng bato ito at sasabihin, ang bahay na ito ay tahanan ng Diyos, Bethel. Ang ginawa niya, mga kapatid, nagpatuloy siya naglakbay. Nakita niya, mga kapatid, si Laban. Eto na si Laban. Uncle, andito po ako. Anak ako ni Rebecca. Nagpakilala siya. Gusto kong mamalagi muna rito, magpalamig. Okay. So, tumulong-tulong siya sa trabaho ng kanyang uncle, mga kapatid, hanggang sa nakita ng kanyang uncle, masipag na, malago pa yung mga inaalagaan niya. Tumulong siya, mga kapatid, bawat mga hayop na inaalagaan ay nagiging masiba at lumulusog at magaling siyang mag-alaga, napapaamo niya lahat, hanggang, mga kapatid, nawili si Laban. Aba, iba to. Kasi andun na yung blessing, ano? Guidance. Okay. So nakita na, mga kapatid, nakawilian na ni Laban. Hanggang sa isang araw, yung pagpapalamig niya ay nauwi sa love life. Okay? Nabighani siya kay Raquel o kay Rachel. Nakita niya si Rachel, love at first sight. Gusto ko mapangasawa si Rachel. Sabi naman nila, ito ang aking sistema dito, Ito ay sistema ng magulang dito sa lugar na to, Ito ang sistema. 7 years ka magtatrabaho sa akin. Okay, sistema ng magulang, 7 years. Sa 7 years na yan, kakayanin ko, titiisin ko ang lahat ng pahirap, gagawin ko ang lahat, makuha lang si Rachel. Pansinin nyo, now ang tipot larawan po nun ay 7 church ages, naging mediator si God para lamang lumabas after 7 days ang asawa niyang si Rachel. Ulitin ko. Yung 7 years niya ay tumitipot larawan ng 7 church ages kasi pagkatapos ng 7 church ages, si Brother Branham tinawag niya ang nobya sa pamamagitan ng 7 seal. Diba, nag-preach si Brother Branham, mga kapatid, sa buong church at kalaunan nung bumaba na ang mighty angel, February 28, 1963, nung bumaba na, tinawag niya na, mga kapatid, ang nobya, pero that time, tapos na ang 7 church ages, tapos na ang church age. At ngayon ay bride age na. Sana na nakukuha niyo po? Okay? So ngayon ay bride age na. Kailan makukuha si Rachel? Sabi ni Laban, 7 years. Magtrabaho ka. Okay. Si Jesus, nagpasakit siya, nagtrabaho siya, tiniis niya ng husto, mga kapatid, makuha lang si Rachel. Sa kalaunan, mga kapatid, ito nangyari. Si Laban, dinaya niya si Jacob. Mga kapatid, si Rachel ay nag-disguise din. Si Rachel, si Leah na panganay ni Laban ay nag-disguise. Nagkunwaring siya rin si Rachel. Okay? Nagkunwari. So tandaan ninyo,
kahit na guided by the Lord na, mga kapatid, aani at aani ka pa rin kung ano ang itinanim. So nag-disguise din. Sino ang promotor ng pagkukunwari ni Leah? Si tatay niya na si Laban. So nagkunwari siya, mga kapatid, na siya si Rachel. Pero mga kapatid, gabi, okay, gabi, pumasok sila sa kwarto, hanggang sa kinaumagahan, naghihiyaw, mga kapatid, si Jacob at sinabi, dinaya mo ako, Laban. Bakit si Rachel, bakit si Leah binigay mo? Tandaan ninyo, mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin, right? So umani si Jacob sa kanyang pandaraya. Nag-disguise din si Leah para mapang-asawa si Jacob. Praise God. Okay. Now, tuloy natin, mga kapatid. Kahit napatay yung live stream. Sana masubukan ng opo. Okay, wag niyong paupuin ang opo. Okay tignan nyo to, mga kapatid. Habang nagsisisigaw siya kinaumagahan, ang sabi ni Laban, ito ang sistema ng parenting namin dito. Ito ang parenting namin, system. Ano yon? Kailangan panganay muna mapapangasawa bago yung bunso. Gusto mo bang mapangasawa ang bunso? Gusto ko. O sige, tapusin mo muna ang 1 linggo ni Leah. Ibig sabihin, honeymoon time. Pagkatapos 1 linggo, bigay ko sa'yo si Rachel. Pero, magtrabaho ka ulit ng 7 years. Mga kapatid, kapiling niya na si Rachel, nagtatrabaho siya. 7 years, In short, mga kapatid, after 7 years, nakuha niya na rin si Rachel at si Leah. Now, tipot larawan ng nobya yon. Foolish, tsaka wise. Are you with me? So, after 7 church ages, mayroong foolish at tsaka wise. Pero parehas bang sinusustentuhan ni Jacob ang dalawa niyang asawa? 4 pa nga mayroon pang sabit, di ba? Yung mga katulong nila si Selpa tsaka si Belha, okay? So, sila mga kapatid ay sinustentuhan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi nagkulang si Jacob doon sa kanyang mga asawa. Habang nagtatrabaho siya, listen, pero ang pinakaiibig at sininta niya pa rin ay si Rachel. Tandaan niyo yan. Ang pinakahihintay at hihintay niya na magkaroon ng anak ay si Rachel. Pero ang naunang nagkaanak si Leah. Sumunod ang kanyang katulong. Katulong ulit ni Rachel. Katulad ni Sarah. Oh, sige na, bigyan mo na lang ng anak si Belha. Belha ba yun? Para maging anak ko na rin. Hindi ba ganun din ang sabi ng kanyang lola na si Sarah? Pero mga kapatid, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang perfect will ni God ay si Rachel. Hintayin ang tamang panahon para magbuntis si Rachel. Kasi yun ang sininta niya ng husto. Di ba ang sininta niya si Benjamin at saka si Joseph. Ang panganay ni Rachel ay si Joseph. At ang bunsong kapatid ni Joseph ay si Benjamin. Now listen, dapat lalabas muna dapat lalabas mga kapatid si Benjamin at saka si Joseph. Sa piling o sa sinapupunan mga kapatid sa panahon ni Rachel. Praise God. Ito mahirap sa atin, mga kapatid, minsan. Ayan. Hindi nakaharap sa inyo, sa akin pala nakaharap. Kasi hindi nila mapindot. Front camera lang. Okay. Mahina na kasi battery ng cellphone ko. 2 years na rin. Tuloy tayo. Rachel.
Okay, now si Rachel. Tinrabaho niya mga kapatid, 7 years. Kaya tingnan niyo po, ang church ages ay 7 church ages. Ang prophet, tinawag niya ang bride doon sa 7 church ages. Are you with me? Ang sabi niya, come out. Come out sa church ages. So kasama tayong nag-come out. Kaso, tignan nyo, ang lumabas doon sa 7 church ages, 2 babae. Sino yon? Leah at saka si Rachel. Isang foolish at saka wise. Asaan ngayon yung foolish at saka wise? Nasa 7 years ulit na pagtatrabaho niya. At yon mga kapatid ay ma-identify sa 7 seals. Kaya maraming mga message believer na kiniklaim pa rin ng 7 seals. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, ang pinakahuling nagbuntis ay si Rachel. Saan? Mga kapatid, magbubuntis at magbubuntis, mga kapatid, sa panahon ng 7th seal. Doon sa 7 seals, hindi 7. Doon sa 7 selyo. Okay? Kapiling niya ang wise and foolish virgin. Pero pagdating ng pang-7 selyo, ang kapiling na lang niya ay ang wise. At bakit nabanggit na wise lang? Kasi ang tanging wise lang ang makakarinig ng whisper, ng words. Are you with me? Hope you understand what I mean, mga kapatid. I'm talking to the bride. At ito maganda. Nung kapiling niya na si Rachel, nakuha niya na 20 years. After 20 years niyang pamamalagi, tandaan nyo, nasa kanya na ang kamay ng Diyos, kilos ng Diyos, guidance ng Diyos, pinagpala siya. Joy, Genesis 31. Yung binasa natin. After ng 20 years, alam nyo ginawa ni Laban? Ito ang sistema ni Laban. Ang sistema ni Laban o ang pamamaraan ni Laban, tataasan kita ng sweldo. 10 times. Susweldohan kita. Biruin nyo, mula regular salary na 500 per day ay naging 5,000 per day. Within 20 years, times 10. Sabi niya, susweldohan kita 20 years. Times 10 na ang sweldo mo. Now, bakit? Bakit inaalok ni Laban ang sweldo para hindi siya umalis? Tandaan nyo, mga kapatid. Ganon din naman ang nangyari sa Egypt. Kaya ayaw pakawalan talaga ni Parao ang Egypt, ang Israel kasi dahil sa mga Israelita, lumago ang Egypt. Kaya ayaw rin pakawalan, mga kapatid, ng Vatican o ng Amerika ang lahat, mga kapatid, ng investor na Jewish people kasi sa kanila, mga kapatid, nasa kanila ang kamay ng Diyos, pinapalago, pinoprotektahan, anuman ang gawa ng mga Jewish people, yumayaman. Hindi ba ang Facebook isang Hudyo? Hindi ba ang trending sa buong mundo, mga kapatid, Facebook? Pinakamayaman, mga kapatid, na batang-bata pa, isang Hudyo. So kapag napunta ang isang Hudyo, mga kapatid, sa isang bansa, halos hindi sila bitawan, mga kapatid, kasi ang nangyayari, habang sila nagtatrabaho, lumalago ng lumalago. Yumayaman at dumarami sila. Kaso ang nangyayari, mga kapatid, itong mga pamahalaan ng kanilang bansa, papatayin at papatayin, babawasan ang pagdami nila kasi nauubos ang kanilang ekonomiya. Kasi sila na lang ang kumakain, pero sila rin ang napapalago. So gano'n ang nangyari kay Jacob, napakayaman na niya, mga kapatid. Yumaman ng yumaman si Laban. Ang akala ni Laban, mga kapatid, mabibili si Jacob ng salapi. 10 times. Pero ito na nangyari. Yung binasa natin, 31, ang sabi niya, nanaginip ako. Tandaan ninyo, walang nangungusap literally na anghel kay Jacob.
hindi katulad ng lolo niya at ng kanyang tatay. At bakit si Jacob ay puro dreams? Read your Bible, mga kapatid. Simula siya'y binasbasan, nananaginip na lang siya. At sa panaginip, nakita niya, lagyan mo ng stripe ang bawat poste na kinakainan ng mga naglilihing kambing, at ang lalabas na anak nila ay stripe, sprinkled, o may stripe. Tapos, kapag mayroon silang kinakainan na batik-bat, lagyan mo ng, sabi niya, mga kapatid, yung dot, at yung kanilang balahibo ay magiging batik-batik. Yung isang batik, pag nanganak, marami, mabati-batik. Puro batik eh. Okay? Puro batik, mga kapatid. Okay. So sa kanya, mga kapatid, si God, nangungusap siya sa panaginip. At napanaginipan ko, mga kapatid dumami na yung yaman ni Laban at ni Jacob, kasi sila hati-hati doon sa inaalagaan ni Jacob na hayop. Nung after 20 years na, iba na yung mukha ni Laban. Hindi na katulad dati, hindi na siya masaya. Parang iba na to, ayaw na niya akong bitawan. Parang wala ng kalayaan. Pero ang sabi, mga kapatid, ng boses, at sinabi ng Diyos kay Jacob, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang, sapagkat ako'y sasa iyo. Narinig niya sa panaginip, sinabi niya yon, aalis na ako. Huwag ka nang umalis kasi 10 times ay bibigay ko sa iyo. No. Napanaginipan ko. Sabi uli niya sa mag-asawa, sa mga asawa niya, tinawag niya yung wise saka foolish virgin. Ini-reveal niya. Sa totoo lang, nangusap si God sa akin, Leah, Rachel, pakinggan nyo to. Hindi ko sinabi sa inyo to. Pero ngayon ko sasabihin, kasi aalis na tayo, babalik na tayo, we're going home. Kahit na foolish, may kaligtasan pa rin yun, tandaan nyo. Ang mga foolish virgin, mga kapatid, foolish sila, pero ligtas pa rin sila, sabi ng prophet. So we will go back to our homeland. Sapagkat ang sabi niya, hindi ko sinabi sa inyo to after 20 years, lalabas na talaga tayo kasi sinabi ng Panginoon na gawin mo, kaya dumami ang ating ari-arian, yung mga hayop dumami kasi sinabi ng Panginoon, ang mga batik-batik o ang mga hayop ay magiging ganyan kadami kapag lalagyan mo ng batik-batik o mayroon silang stripe-stripe. Ginaid ako ng Diyos kung paano dumami. Okay? So pinakita niya, mga kapatid, lahat ng panaginip, guidance by the Lord, mga kapatid, para sila ay makabalik into their homeland. Alam niyo ba, mga kapatid, na ito na yung time na handa na sa gera, mga kapatid. Handa na sa warfare. Warfare, mga kapatid, ang kanyang kapatid na si Esau. Now, ang labanan, mga kapatid, ang labanan ay handa na. Ang sabi ng Bible, naghanda si Esau ng 400 soldiers. Sino sila? Well-trained soldiers, mga kapatid. Sa loob ng 20 years, 400 lang, mga kapatid. Now, sa bilang nila noon, sa bilang ngayon, biruin nyo ilan lang ang anak ni Jacob. Okay, in short, mga kapatid, babalik na siya, handa na siyang bumalik kahit anumang mangyari. Now, tingnan ninyo ginawa ng Diyos sa buhay niya, kung paano siya minolde. Ang paraan ni Jacob, ang siyang patuloy na ginagawa niya, paraan ni Jacob, ginagawa niya, okay, habang ginagawa niya ito, nakukuha niya, right? Pero nung minolde na siya, mga kapatid, minold siya ng Diyos, pabalik na sila, ang daming yaman na dala-dala. Pagdating nila sa lugar ng Peniel, doon na po nag-change ang kanyang junction o ang kanyang buhay. Pagbalik niya, mga kapatid,
yung pangungusap ng Diyos through dreams ay nagkaroon na ng reality. Mayroon akong nakita, mga kapatid, minsan buti pa ang panaginip. Kasi parang totoo. Hindi, mas maganda pa rin ang totoo kasi totoo. Kaysa sa panaginip. Amen. Alam niyo ba yung mga pangarap, mga kapatid, mas maganda pa rin ang totoo kasi totoong totoo. Okay. Now, nung pagdating niya sa Peniel, mayroon siyang naka-wrestling, na-encounter na anghel. And that angel is reality, na-recognize niya, that is angel. Now, ang angel na yon, mga kapatid, nakipagpunyagi siya gabi hanggang umaga. Now, ano ang kanilang labanan? Wrestling. Ang wrestling, hindi suntukan ng boxing, ang wrestling, balyahan yan ng katawan. Talagang hawak mo. Huwag mong bibitawan, mga kapatid, kapag naghawakan kayo, higit pa sa sumo. Ang wrestling, alam nyo naman wrestling, balyahan ng katawan. Hindi niya binitawan yung anghel hanggang sa mag-umaga. Nung hindi niya bitawan, mga kapatid, sabi ng anghel, umaga na, aalis na ako kasi tapos na yung aking ministry dito. Lalabas na ang araw. Lalabas na ang totoong araw, okay? Ang angel, ang messenger, mga kapatid, no? Now, pansinin niyo to, mga kapatid. Saan niya kinuha, mga kapatid, ang asawa niya? Sa lugar nila Nahor, Laban. Yon ay earthly wife. At sabi ng Diyos, Abraham, dadalhin kita sa lupaing pangako na ibibigay ko sa iyo. At yon ang heavenly bride. Heavenly bridegroom. So ang heavenly bridegroom ay nakapag-asawa ng earthly bride. Kukunin niya si earthly bride. Listen, kukunin niya si earthly bride at dadalhin niya na doon. We're going back sa kanyang final destiny, which is eternal destiny. Yun ang pangako ng Diyos na mamanahin niya. Yung magpawalang hanggan. Okay. Habang naglalakbay sila into eternity, tandaan ninyo, mayroong anghel na dapat ma-encounter in reality. Kaya si Brother Branham, mga kapatid, anghel mismo ang nag-guide sa kanya. Right? Anong ginawa niya, mga kapatid? Nung nakita niya itong anghel sa Peniel, mga kapatid, hindi niya binitawan hanggang magbukang liwayway. In short, is this. Tatapos na ako, mga kapatid. Yung anghel na yon, okay, ay may daladala na ibibigay sa kanya. Ang sabi niya, please, ito na yung kahilingan niya, please, baguhin mo na yung sistema ko. Yung pamamaraan ko, yung pangalan ko'y baguhin mo, sabi ni Jacob. Kasi alam niya, mga kapatid, na yung paraan niya ay hindi yun yung paraan ng Diyos. Yung paraan na ginagawa niya, mga kapatid, simula umalis siya doon sa tatay niya, hanggang doon, mga kapatid, kay Laban at pabalik, lahat ng hakbang niya, hindi paraan yun ng Diyos. Kaya yung aking sistema, yung aking paraan, baguhin mo kasi yung pangalan ko, maparaan ang aking pangalan, maabilidad ang aking pangalan. Mandaraya ito, kaya kong dayain ang sino man, kahit na pinakamayaman. Kaya palitan mo aking pangalan. Now, ang ibinigay, mga kapatid, ay ang pangalan Israel. Sapagkat ang pangalan yon ay yun ang nakasulat sa Lamb's Book of Life. Yun ang pangalan na nasa likod ng kaisipan ng Diyos. Now, tignan niyo to. Sa kanyang earthly journey, all things work together for good. Romans 8. Asawa niya ang Romans 9. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay? All things work together. Kaya't anuman sitwasyon, mga kapatid, na dinadaanan natin in this earthly life, earthly journey, mga kapatid, hindi maaaring dreams lang ang ating nakikita. But in reality, mga kapatid, you can discern. Okay? Nakita niya, mga kapatid, yung anghel na discern niya, hindi niya binitawan. Saan yung tao yun, ha?
Right? Are you with me? Hanggang kailan niya hindi binitawan? Hindi niya binitawan hanggang sa bukang liwayway. Ano ibig sabihin? Yung anghel na yon, mga kapatid, is a form of God, mga kapatid, type ni Jesus, type ng Word. When you say the Word, mga kapatid, kapag na-recognize mo na si Jesus, noon sa panahon niya, mga kapatid, in a form of flesh, Jesus in flesh. Siya, di ba, John 1:1, siya ay Word, at yung Word ay naging flesh. Di ba? Kapag nahawakan mo lang ang laylayan ni Jesus, hindi mo na siya pakakawalan, di ba? Gagaling at gagaling ka, sabi nung babaeng balo, di ba? Babaeng inaagasan. Hindi niya pinakawalan. Now, in short, is this, pati si Bartimeo, hindi niya pinakawalan si Jesus. Kasi, si Word in flesh. Now, yung Word na si Jesus, mga kapatid, bumalik siya sa anyong Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. At ang salita na yon, mga kapatid, is manifesting Himself again in a word form, in a flesh form, which is in Son of Man ministry. Who is Son of Man ministry? Brother Branham, 1963 to 1965, in a Son of Man ministry, mga kapatid, doon muli na-recognize ang word, ang flesh, ang word flesh in a form of the, ang word in a form of the flesh, which is in the Son of Man ministry. Sana nakuha nyo, mga kapatid? Sapagkat ang Son of Man ministry, if you recognize the Son of Man ministry, mga kapatid, praise God, it will reveal a new name. It will give a body change. Sino bang nakausap ni Abraham bago sila nagkaroon ng body change? The Son of Man ministry. Kaya ang sabi ng Diyos, paano nyo malalaman ang pagbabalik ng anak ng tao? Sabi niya, kung gusto nyo malaman ang pagbabalik ng anak ng tao ay katulad ng panahon ni Lot, katulad ng panahon ni Noah. Kasi doon sa panahon ni Lot ay mayroong Son of Man ministry. Yung tatlong anghel na dumalaw kay Abraham, yung isa doon, yun yung Son of Man. At yun ang dapat nating ma-recognize. So as the Son of Man ministry, mga kapatid, yun yung na-recognize, mga kapatid, ni Jacob. At listen, at ang kanyang pamamaraan lahat, tignan ninyo ang pamamaraan lahat niya ay nabago. Nabago ang pangalan niya, nabago ang lahat ng pamamaraan niya. Simula noon, ang sinasabi niya na, not my will, Lord, but thy will be done. At lahat, mga kapatid, ng hakbang niya, guided by the Lord. Hindi lang guided by the Lord, mga kapatid, vindicated by God. Ano mahalaga dito? Sa earthly life niya. Now, ang earthly life niya, mga kapatid, when he meet the mighty angel in place of Peniel, he received a new name. And that new name, mga kapatid, amen, yung new name niya, hallelujah, ay napakaganda, mga kapatid. Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Tinalo mo ang Diyos. Prince of God. Ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at tinalo mo ang Diyos. Now, mga kapatid, I believe, praise God, hindi natin bibitawan hanggang sa magbukang liwayway ang salita. Huwag nating bibitawan. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, praise God, huwag nating hahayaan na ang salita ay lumagpas. Kasi itong salita, ito lamang ang magbibigay ng body change sa atin. Magtra-transform sa atin. Okay, Genesis 1:1. Anong sabi ng Genesis 1:1? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang lupa ay walang anyo. Diyo'y paki-click. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At sinabi, right? Genesis 1:1. Patay na. At sinabi, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. Sabi niya, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman, tignan ninyo
walang anyo at walang laman, walang itsura, deform. Na-deform yung buhay niya. Okay? Na-deform ang mundo. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, dito nagsimula, ang salita ng Diyos ay umalingaw-ngaw. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos na ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Now, bakit nagkahapon at nagkaumaga? Ang manifestation ng salita ng Diyos, ang revelation ng salita ng Diyos, mula gabi hanggang umaga. Ulitin ko ulit. Sumisibol ang salita ng Diyos mula gabi hanggang umaga. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? We are in the last days. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ipupunla sa gabi at nagkaumaga. Hindi niya sinabing nagkaumaga at gabi. Baliktad. Nagkagabi, nagkahapon at nagkaumaga. At yun ang unang araw. In short, nagtatrabaho ang salita ng Diyos sa gabi. Right? Paano yon? Parang ganito yung awit. Take a picture, put it in the dark room. There's a process for it to go through. Diba? Yung salita niya, ito yung liwanag na tumatama sa dark room. Saan yung dark room? Itong mundo. Dito tayo dinidevelop ng Diyos. Dito tayo nililigawan ng Diyos. Dito tayo tinatrabaho ng Diyos, right? Katulad ni Jacob. Dito niya binigay, mga kapatid, ang 7 days, 7 years, 7 church ages, 7 seals. Dito niya binigay lahat. Amen. Para dalhin niya tayo doon sa kaitaasan. So tinatrabaho ng Word, mga kapatid, ang buhay natin in this dark room. Ang dark room, mga kapatid, itong mundong ito. Kaya kailangan tamaan tayo ng liwanag. Anong liwanag yon? Yun yung liwanag ng salita na tumama kay Saul. At sinabi, bakit mo ako pinag-uusig? Salita yon na tumama kay Saul at siya ay nabago. Ang pangalan mo ngayon ay Paul, hindi na Saul. Hindi ba si Pedro, dating Simon, tinawag Peter the Rock? Amen. And then sabi ng prophet, I will no longer call you church. I call you bride. You are Rachel, na pinagtrabahuan, mga kapatid, 14 years. Tandaan ninyo, tiniis niya ang 14 years dahil kay Rachel. Hindi lang 7 years. Nakuha niyo ko? 14 years, tiniis niya. At sinabi ng Panginoon, Jacob, para makarating ka sa brotherly kindness, yung umpisa ng yung panaginip na hagdan-hagdan, para makarating ka, mayroong process of time. Mayroong proseso. Tandaan ninyo, pagdating doon, mga kapatid, praise God, sa brotherly kindness, nung lumabas siya sa Peniel, nagmanifest na yung brotherly kindness. Hindi ba niyakap na rin siya ng kanyang kapatid? Hindi na sila nag-away kasi pinakita niya na yung pag-ibig. At handa rin siyang mamatay kung talagang patayin siya. And that is brotherly kindness. Shall we all stand, mga kapatid? Tawagin ko yung mga musikero. Awitin nga natin yung take a picture. Ano ba yung kanyon? Better Word. Okay, yung title na Better Word. Praise God, bago tayo manalangin. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Better Word. Let's sing that song. Better Word. Habang inahanda, mga kapatid, yumuko tayo at manalangin. Amang banal, salamat o Diyos, na napakainam na yung salita. Katulad kami, O Lord, hallelujah, na pinili ni Jacob. At ganun din po kami sa buhay ni Jacob. May lalagay ang amin pong buhay sa larawan ni Jacob, sa larawan ng kanyang asawa.
God, hindi po dapat sana kami yung mapapang-asawa, pero pinagtrabahuan kami, O Diyos, hallelujah, ng 14 na taon, na katulad ni Jacob. Lord, binigay niyo, Panginoon, O God, hallelujah, ang buong kapanahunan ng 7 seals, 7 church ages. Nag-mediate ka, Panginoon, sa church ages at sa 7 seals, Lord, ay ibinigay niyo, Panginoon, ang buong kapahayagan. Buunin yung lakas, buunin yung plano, Panginoong Yesus. Papasalamat kami, Ama, at nawa kung papaanong kayo ay nagsabi na maalis na ang sistema ng aming buhay, yung pamamaraan namin, yung sariling pamamaraan, yung sariling kalooban, naway maalis na ito, Ama, at mapalitan ng makalangit na kalooban. Sapagkat naniniwala kami na ikaw at ang nobya ay iisa na, at kami, O Diyos, ay dapat magpasakop sa ulo, at kung anong sabihin ng ulo, susunod ang katawan, sapagkat ikaw, O Diyos, ang ulo ng iyong nobya. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Take a picture. Put it in a dark room. There's a process for it to go through. Take it out when the process is completed. See the beauty before you. That's how it is. That's how it is. In this life here on earth, Thou shalt was taken from another world. Earth is the dark room where our lives live on. Soon after beauty will unfold. in a better world, a better place, a better life, in a better way, with better things. In eternity, that's where we'll be with the one who died for you and me. Next verse. Here we see Three struggling to live, struggling to live, but there's a place. but there's a place where they don't. There we see Here we see sickness and dying, but there's a place. Hallelujah. but there's a place where we walk. We've got no future in this earth. We've got no future. Yes. Only simple love. Our eyes are fixed. Our eyes are Amen. fixed To that other world, to that sixth dimension, to the dimension of the saints. We've Hallelujah. got no treasure here below. There is a place where they are stored in a better world, A better place, a better life, in a better way, with better things. In eternity, that's
put down. You and me. Hallelujah, let's worship God. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Praise God. Mga kapatid, gusto ko po i-announce nga pala yung mga young people. Magluluto na lang po kami dito, magkukontribute na lang ng 50 pesos bawat isa kasi may youth fellowship sa lugar ng Bunuan sa Sabado. Amen. So, ulitin ko, young people, titext ko ulit kayo, contribution na lang ng 50 pesos para sa food.